pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nako, isang magandang araw na naman po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ito po ang inyong paboritong programang Ehemplo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin ngayon at isang magandang bagong taon po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat kay Kuya Efren Palyurina na humalili po sa akin noong nakaraang linggo. Nako, maraming salamat Kuya Efren. At patuloy pa rin po tayo dito sa ating palatuntunang ehemplo na naghahanap ng mga kagalingan at magagaling na Pilipino. At sa araw pong ito, maganda po ang ating usapan, magiging masaya po ang ating kwentuhan. Pero bago ang lahat, abay siyempre isang magandang araw muna po sa lahat ng mga tagapakinig over FEBC Radio. At siyempre tayo po napapakinggan ng sabayan sa iba't ibang mga stasyon po ng FEBC. Nandiyan ang 702 DZAS. Siyempre, magandang araw po sa inyong lahat. Sa 1233 DYVS, dyan sa Bacolod. Sa 1062 DXKI sa South Cotabato sa Coronadal. Sa 1143 DZMR, Isabela. Sa Cagayan de Oro, over 103.3 The New J FM. Magandang araw din po sa inyo. At siyempre dyan sa Quezon, Palawan sa 106.3 DZRK Radio Kapit Pisig. At marami rin po sa inyo ay nasa febc.ph dahil tayo po ay nagla-live streaming dyan over 702 DZAS Radio TV naman sa FB Live. Kaya nako, welcome po sa inyong lahat. At tayo po natutuwa na kayo makasama namin. Sana po na-download nyo na po yung ating FEBC streaming app para po mapakinggan nyo ang lahat ng mga stasyon ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre meron po tayong YouTube channel. Check us out doon din sa ating YouTube channel. At tulad nga po ng lagi nating ginagawa, sabi ko nga dahil dun sa ating theme song, winawagayway po natin ang kagalingan ng Pilipino. At tampok po natin ngayong araw na ito ay isang husband and wife team. Mga sabi nga natin college sweethearts na naniniwala sa pantay na karapatan po sa bawat individual, particular na sa mga kababayan po nating may mga kapansanan at mga out-of-school youth dahil sila din po ay mataas po ang pangarap din nila sa buhay kaya kailangan natin silang alalayan. Kaya yan po ang ating kikilalanin sa araw na ito, ang mag-asawang si Farwa at Ronel Hombre. Sila po ang nagpasimula po ng tinatawag na Farron Cafe. Farron Cafe. Naku, madami na po yung mga franchise shops, no? Ito po isang coffee shop. Naku, mamaya ako na-excite tuloy ako no? Pero ang maganda po dito, hindi lamang po yung pagiging pag-promote ng kape. No, ako po'y mahilig uminom ng kape. Pero ang maganda po noon ay may advocacy po sila na isama sa kanilang gawain, sa kanilang business, ang mga persons with disabilities at ang mga out-of-school youth. No? Si Ronel Hombre po, na siyang nagpasimula po nito, ay nagtapos po ng kursong sa BSBA, Major in Financial Management at Masters in Business Administration, doon naman sa University of the East. No? At siya po ngayon ang President and CEO ng Emuna Enterprises Incorporated at siyempre siya rin ang President and CEO ng Farron Cafe. Ang kanya namang butihing partner
ay si Farwa Ombre. Nagtapos po ng kurso ng nursing, BS Nursing sa Our Lady of Fatima University at may Masters ng Business Administration, major in Strategic Marketing Management sa Miriam College. Isa din, patuloy pa rin po siyang maging lisensyadong nurse. Pero tignan nyo naman po yung kombinasyon, nursing, tapos naging business management. Ngayon po ay siya ay director at business coach sa Action Coach Philippines at layong pagtibayin po ang mga maliliit na negosyo at tulungan po sa mga na nagnanais na magtayo ng negosyo. So ika nga pay it forward sila dahil maliit din yung negosyo nila na lumaki rin po. Ang Faron Cafe naman ay naitatag po ito noong 2010. No, at nagbigay po ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho, yun ngang may mga kapansanan at batay po sa mga datos po na ating nakalap, ang kumpanya ay 98% sa kanilang 98% po sa kanilang mga empleyado ay PWDs at out of school young people. Kaya po nakakatuwa, ito po ang term nila dun sa kanilang advocacy is hiring for inclusivity. Dahil naniniwala sila na ang mga taong may kapansanan ay dapat bigyan ng patas na paningin sa lipunan. At dapat po inaangat din natin. Sabi nga nila, sama-sama tayo. Kaya napakaganda po ng kwentuhan natin dito sa ating palatuntunan. Kasama po natin ang ating mga ehemplo sa araw na ito, si Farwa at Ronel Ombre. Dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po tayo. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po yung nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at tayo po yung nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkilik. At tulad nga po ng sabi ko kanina sa ating introduction, kasama po natin ang founder ng Faron Cafe, si Mr. Ronel Ombre. At sayang ay kasama po dapat natin ang kanyang wife na si Farwa. But si Ronel is here with us. Ronel, nako, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po sa inyo, Kuya Dan, at sa mga kaehemplo po natin. Yes, at natutuwa kami na kayo'y makasama namin dahil nakakatuwa yung inyong ginagawa ngayon dahil ito ay hindi lang basta coffee shop, no?
At hindi lang ito isang business, kung hindi ito isang advocacy para maisama natin yung ating mga kababayan na people with disabilities at yung lalo na yung out of school youth. No? So, pero bago nating simulan yung kwento na yan, kasi I was just quite curious dahil ang sabi ko nga sa intro ko, hindi ko alam kung kayo'y college sweetheart. So dahil si Farwa ay nag-nursing at ikaw naman ay kumuha ng management. Paano ba nagsimula muna yung inyong relasyon? Ano po, Kuya Dan? So, nagkakilala po kami nung high school po kami. High school So, pala, okay. Opo. Ako po ay fourth year high school at siya po ay first year high school din po. So, naipakilala po kami ng isang common teacher po namin nung nag-outing po yung club po namin. Okay. Anong particular club ito? Ayan. Kasi po Kuya Dan, dati ako po ay miyembro ng varsity sa basketball. Then si Farwa naman po po siya sa dance troupe. So napakilala po kami sa isa't isa. So high school sweetheart pala, hindi pala college sweetheart. Opo. At kailan naman nagkaroon ng so kayo ba ay mayroon ng ugnayan nung kayo ay eventually went into your own different careers? Nung nag-aaral po kami, Kuya Dan, yun, madalas po kami magkita, tapos nauna po akong graduate sa kanya. Ako po ay nagtapos as may financial management major po. Mm-hmm. And si Farwa po, nag-nursing po siya. Nurse po yung kinukuha niya. Mm-hmm. Now, dahil eventually sinimulan niyo itong work na ito, itong Farron Cafe, kayo ba ay naging mag-asawa na by the time that you started this business? Ay, hindi pa po, Kuya Dan. Okay. Bali, nangyari po, pagka-graduate ko po nung college, tapos si Farwa po, third year college din po siya nung time na yon. So, ang ginawa po namin, ako po yung nangutang sa aking professor. No? Mm-hmm. Then, si Farwa naman po, dahil nga po isang OFW po yung kanyang parents, then babae po siya. Every time po na umuwi yung parents niya, alam niyo naman po, pag babae, binibigyan po ng alahas ng anak nila. So ginawa ho namin, kaya nangutang po ako sa professor, tapos si Farwa para makakontribute ho dun sa magiging puhunan namin. Sinangla ho niya yung mga alahas ho niya. Then nakaipon po kami ng worth 50,000 pesos. So doon po kami nagsimula na sa negosyo po namin. Pero ibig sabihin na lumalabas na ang inyong relasyon ay rather serious na yung inyong relationship. Dahil alam niyo, kung kayo'y ikangay magkasintahan pa lamang at kayo'y nag-i-invest na ng kanya-kanyang sariling mga pondo, sabihin na natin, para mag-start ng business, abay medyo malalim na ang inyong relasyon. Opo, Kuya Dan. Kasi nung naging kami po ni Farwa, 2004, then we started our business nung 2010. So, more likely, more than 5 years na ho kami nung nagsimula ho kami ng business. Mm-hmm. Talaga kasi madaming ang nagsasabi, lalo na sa mga magkakapatid, huwag kayong papasok sa business na magkapatid at baka pag-awayan niyo pa yan. Pero in your case, abay lalo pang mukhang lalong lumalim yung inyong relasyon, and then eventually kayo ngayon ay mag-asawa na. Tama po, Kuya Dan. Pero syempre kagaya rin ho ng mga common ho na magka-partner. So ganun din po kami sa amin po ni Farwa. Well, sabi nga talaga namang hirap at ginhawa, di ba? Pagka tayo nasa pumapasok na sa pagsa-settle down, sabi nga nila. Ngayon ako'y natutuwa kasi dahil sabi ko dun sa introduction ko, itong Farron Cafe ay hindi lamang siya basta coffee shop, no? And then we're going to talk about the coffee shop part of that siguro medyo maya-maya. Pero ang kakaiba talaga is that meron siyang advocacy na tumulong sa mga PWD. At hindi lang PWD, ang mga tinatawag nating mga little people at gayon din ang mga out of school youth. Bakit nagkaroon ng ganung sabihin na nating twist
no, o pagkakaiba yung iyong pagpasok dito sa pananaw na mag-business pero kailangan may advocacy ang nakakabit? Ako po, Kuya Dan, is dati rin po ako naging out of school youth. So halos 3 taon po akong nahinto sa pag-aaral. Maibalik ko lang po kasi 13 ho kaming magkakapatid, then pang 11 ho ako sa aming magkakapatid. So namatay ho yung tatay ko sa edad ko po na 10 years old. So parang ang nangyari ho sa amin, kung sino ho yung matanda, tutulungan yung kasunod na makapagpaaral. So can you imagine po, Kuya Dan, na ako na pang 11. So ayun po, naging po kami, naging masikap. So kung ano-ano rin ho yung mga pinasok po natin na trabaho. Nung ako'y lumalaki, sumasideline ho ako sa construction, sa laborer. Pumasok din ho ako as a water delivery boy sa isang water station. Namasukan din ho ako sa isang garments as a garments boy po nila. At nagtrabaho din ho ako sa isang kilalang clothing line. Doon ko ho nakatrabaho yung mga PWD. Okay. So nakita ko na kung ano ho yung mga kahalagahan ho nila sa society ho natin. Then after that po din, kasi parang ang naging turning point ko ho nung ako'y na stop sa pag-aaral. Nagtrabaho din po ako as a garbage collector sa Valenzuela. So yun ho yung naging experience ko kung bakit bakit yun na lang din ho yung advocacy ho namin. Actually hindi nga lingid sa iyo yung environment na yun dahil sa isang article ang sinasabi nga ikay umabot pa sa pagkain ng pagpag. Ay, opo. Yung rini-recycle yung pagkain na nasa basurahan na. Opo, Kuya Dan. So ganun po yung naging experience ko po nung kabataan ko po. At gusto ko kasing i-emphasize yon na ibig sabihin kung mga ganong sitwasyon, 13 kayong magkakapatid pero nagkakaroon pa rin ng pag-asa na bumangon sa pagkakalugmok. Nagbibigay ng lakas ng loob lalo na doon sa mga siguro kung may mga tagapakinig tayong nahihirapan at napakagandang tignan yon. So ang sinasabi mo dahil doon sa iyong sariling experience, doon mo nakita na kailangang bigyan din ng pagkakataon ngayon ang mga PWDs at yung mga out of school youth na sila'y makapagtrabaho rin. Opo, Kuya Dan, kasi yun nga po yung kumbaga ang di lang po namin ito CSR, kumbaga embedded na ho sa DNA ho ng company ho namin na makatulong ho sa mga nangailangan. Now, dun sa pagkakataong yun, so obviously si Farwa, she must have been studying still at that time o kundi naman nagtatrabaho sa hospital bilang isang nurse. Ano ang naging dynamics noon? At sabi ni Farwa, sige, gawin natin to para tumulong din sa mga mahihirap. Ano naman ang kanyang background naman? Si Farwa po, Kuya Dan, so rin po, she came from a broken family. So yung both parents na may family na rin iba. Then yun po, kasi lagi nakita niya ho ako kasi mag-boyfriend-girlfriend na ho kami noon. Nakita niya ho ako na nagtrabaho sa clothing line, nagtrabaho as a garbage collector. So nung napunta nga ho siya dun sa tambakan ho namin ng basura, hindi ho siya makalapit kasi nasusuka ho siya sa amoy. So rin ho, kumbaga nakita niya na kung ano po yung tunay na kalagayan ng mga tao sa palibot namin. Okay. Now, that being the case, ano naman ngayon ang parang nagsabi sa iyo na okay, ako'y tapos na ng business administration, may financial management background ka. Eventually ito rin si Farwa ay nag-aral din ng financial management, Opo, nag-MBA po siya. Oo, sabi ko nga, bay naman talaga, galing nurse, sabay nag-MBA, at talagang ika nga yinakap nyo itong business na ito. Now, paano nagsimula na tayo'y magkaroon ng coffee shop? At sabi ko nga, paano kaya ang ginawa nilang application dun sa mga
trabahador nila ng mga PWD? Kasi normally, di ba, pagka naglalabas ka ng mga parang job invitations, may background, kailangan college graduate, etc. etc. So paanong nabuo ngayon itong Faron Cafe? Ano po, Kuya Dan? So kami po, common po na mag-partner. So pupunta rin po kami sa malls pag may time. And yung trabaho ko nga sa floating line nasa mall. So nakita ho namin na ang mga kabataan noon, nung panahon na yon, until now, na kapag may hawak ka po na drinks ng isang sikat na coffee shop, you're in. So, ayun nung parang naging gauge ho namin na okay din to na targetin natin. Naging status symbol yung coffee cup no? Opo. So, ganun po yung nangyari po na engage ho namin parang etong mga kabataan na to eto rin yung kumbaga yung malakas gumastos. Mm-hmm. And fit po kasi patok na patak po yung drinks ho nung time na yon. At saka kung tutuusin ka hanggang ngayon nagkaroon ng full coffee industry din dito sa Pilipinas, kaya nakakatuwa. So paano nyo naman naipasok yung mga kamanggagawa nyo ngayon na iba't ibang larangan ng buhay, lalong-lalo na yung out of school youth at PWD? Paano nyo silang na-embrace at naipasok sa gawain? Ano po, Kuya Dan, nag-start po kami dun sa mga out of school youth na employees. Then nung medyo dumadami na rin ho yung stores namin, sabi ko sa team na mag-hire po tayo ng PWDs na. So that's the time na parang nagulat nga ho yung team ko na paano natin, sir, i-hire to, paano tayo makipag-communicate kasi mahirap maging katrabaho daw yung mga PWD. Sabi ko, yun yung challenge sa atin na paano tayo magkakaroon ng maganda at maayos na sistema sa business na to. So, yun po, they sumunod po sila and ginawa ho namin yung pag-hire ho sa mga PWDs. Then, yun ho, may mga challenges lang ho talaga dahil number one, wala hong background yung team kung paano i-manage yung mga PWD. So, doon ho kami nag-start ho mag-hire. Now, ngayon, lumawak na rin kasi you got into franchise at hindi ba pagka pumasok ka sa isang franchise, mayroong mga, sabihin na nating rules and regulations, may mga requirements ang isang franchisee na kailangan niyang susundin. At ito ba yakap din ng ibang mga franchise holders na sila rin ay dapat kumuha ng PWD sa kanilang gawain? Yes po, we encourage lahat po ng mga franchises po namin na yakapin po yung kasi nasa DNA na ho ng Faron yung pag-empleyo sa mga PWDs. So maganda naman ho yung naging resulta dahil lang iba ho namin mga franchises na unawaan ho ng gusto kung ano yung mission po at ginagawa ho ng Faron Cafe Management. Mm-hmm. Now, dito ba nagkaroon ba kayo ng parang model? Meron ba kayong tinitignan bilang yung tumatayong ehemplo sa inyo, o this came in sa inyong ugnayan ni Farwa? With regards po ba sa PWD? Yes, with regards to bringing them in and embracing them into the workforce. Ay nung Kuya Dan, nung nagtatrabaho nga po ako sa clothing line. So yung parang turning point na maintindihan ho namin lalo yung mga PWDs. So they are mga asset ho sila sa company. So you're basically sinasabi mo doon sa clothing line na iyong pinasukan ay nag-i-employ na rin sila ng PWDs. Opo. Mm-hmm. At nandoon din yung adjustment kasi yun nga tama kailangan kung ikay magtatayo ng isang business at tatanggapin mo sila, kailangan mag-a-adjust ka doon sa mga kailangan nilang gawin.
Opo. Dalawa po yung parang implications nung ganun, Kuya Dan. So number 1 po, kung mag-employo ka ng isang PWD, isipin ho parang liability kasi yung regular na ginagawa ng isang average, we call them average po, hindi po normal or ano po. Yung ginagawa ho ng isang average person, hindi ho kayang sabayan ng isang PWD. So yun ho yung parang unang implications. Yung pangalawa ho parang it's an asset sa isang company na makikita ho ng mga customers, ng mga stakeholders. You're employing this kind of people. So yung brand nyo po nag-i-increase ho yung brand equity nyo kapag nag-i-employ ho kayo nung mga PWDs. So nagkakatulungan natutulungan yung kumpanya pero natutulungan din yung mga kababayan nating PWD. Kaya napakaganda noon. Alam mo, shout out lang sa Lamoyan Corporation, yung sa Happy Toothpaste kasi si Ginoong Cecilio Pedro, yan din ang kanila isa sa mga advocacy nila. Meron silang mga line of workers doon sa kanilang factory na mga deaf mutes naman na sila naman ang lumilinya doon sa kanilang factory. So nakakatuwang marinig talaga na mga successful businesses are now bringing in people na kung tutuusin under regular circumstances talaga namang napakahirap talagang humanap ng trabaho. Opo, very challenging po lalo ngayon po sa pandemic. So sila ho talaga, kumbaga yung mga ibang companies na nagbawas ng employees nila, so parang sila ho kagad yung nasa shortlist na tanggalin po sa mga kumpanya. Ngayon, gusto kong malaman dahil nga basically this is a husband and wife partnership. Ngayon si Farwa ang may hawak ng finances at nagtutulong kayong dalawa, you bilang Chief Executive Officer. Ano ang ginagawa sa inyong dalawa na kayo'y nagkakatulungan dito sa isang advocacy business na ito? Ano po, Kuya Dan, si Farwa po yung sa nitty-gritty. So, ako po yung isang kumbaga visionary leader. Yung dating ko po na I'm not into the details. So, si Farwa po yung bahala dun sa mga details. Then, fortunately po, awa po ng Lord na ayos naman po namin yung sistema ng aming business. So, yung process po namin na paggaan po namin lahat ng mga sistema in every department po sa amin. Dito ba sa inyong business na ito I know that Faron Cafe would be one of them, pero sa inyong buhay in the future, mukhang is this the main track o meron pang ibang pinaplano ang Farwa and Ron partnership? Actually, Kuya Dan, marami rin po kaming ventures. Dito lang po talaga kami nakilala sa Faron. So may mga iba po kaming ginagawa rin. So ito po kasi yung parang first baby ho namin. Oo. Yeah. Nako, ay talaga namang nakakatuwa Ron yung inyong journey At mga kaibigan, ang kausap po natin ngayon ay si Ronel Hombre ng Faron Cafe. Sa ating pagbabalik po, tutuloy po natin at tatanong po natin kay Ronel, paano naman itong issue ng Filipino coffee? Dahil maganda naman pong malaman natin yan at tutunghayan po natin yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang ehemplo. Papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat.
Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at kasalukuyan po nating kausap ang ating ehemplo sa araw na ito na si Ronel or Ron Hombre. Ron, sa ganitong situation ng inyong business na advocacy, ang kinuha nyo ay yung larangan ng coffee, no? At ang isa dun sa mga articles na nabasa ko in preparation for this, at sinasabi niyo this is Filipino coffee. So pati ba dun sa inyong produkto ay nandoon pa rin yung Filipino advocacy? Kasi kung gano'n, ibig sabihin nakatutulong din ito dun sa ating coffee industry sa Pilipinas. Opo, Kuya Dan. Bali, yung gamit po namin mga raw materials, especially yung aming kape po, locally sourced po dito sa atin. Mm-hmm. So, we're sourcing sa Luzon saka sa Mindanao po ng mga kape. And dito sa parang nagda-diversify din ba yung kasi dahil ibig sabihin iba-iba yung inyong mga sources ng inyong kape, 'di ba? Kung ganyan. So nagda-diversify din yung inyong produkto na ino-offer sa ating mga tao. Opo, Kuya Dan. Bali yung ang ano po natin is helping coffee farmers. Kasi may mga malalaki kong kumpanya na nagiging talo ho or nagiging kawawa ho yung mga coffee farmers kasi nababarat po yung yung presyo sa kanila, and may mga scheme ho sila na ginagawa na para mapababa ng gusto yung kape na binibenta ho ng mga local farmers ho natin. Kagaya ho nung pagpapautang na lang ho sa kanila advance. Then para ho natali na sa leeg yung mga farmers kasi dahil nga may pagkakautang sila dito sa mga malalaking multinational companies. So yung produce nila nakalock na ho doon sa isang kumpanya na ho na yun. So again, from another angle, meron ding social enterprise which is another advocacy na inyong pinanghahawakan. Bakit siguro para dun sa mga nakikinig sa atin, Ron, bakit ganun na lang ang apart from, I know pinag-usapan na nga natin yung iyong background, pero meron pa bang ibang bagay na umuudyok sa partnership ni Farwa at ni Ron Hombre na magsabing hindi lang tayo tutulong sa PWDs, out of school youth, tutulungan din natin yung farmers? Saan ang gagaling yung ganong desire na hindi lang tayo kikita sa ating business, pero kailangan mayroon din tayong maiaambag sa ibang tao? Yung po namin, Kuya Dan, parang ang lagi kong sinasabi sa mga stakeholders namin, sa mga staff ko, we're creating value and significance sa mga tao. So, especially ngayong pandemic, so ang ang team namin is inclusive recovery sa lahat. So hindi lamang sa amin na makarecover because of this pandemic. Siyempre lahat din especially sa coffee farmers natin, dahil isa rin sila sa mga matinding tinamaan ngayong may pandemic.
dito ba sa since nabanggit mo na at talaga sigurong hindi natin maiiwasan sa kwentuhan natin na papasok tayo dun sa larangan ng pandemic, Alam natin na dun sa pagsimula ng pandemya noong 2020, eventually 2021, tapos kamakailan lang medyo nagluwag, tapos nagsikip na naman. Paano naapektuhan ang Faron Cafe? Malaki ho yung naging epekto, Kuya Dan, sa amin ng pandemic kasi kami, yung mga location ho ng mga stores namin is majority nasa malls and sa mga schools. So dahil nga walang tao sa mga malls, so wala rin hong kumbaga benta. And yun ho, doon sa mga school at locations ho namin, wala rin hong estudyante. So marami ho sa mga stores ho namin na isarado ho namin nung pandemic. Nung time pa naman ho na yon, nung before pandemic, gumawa na ho kaming ng strategic plan namin, ng business plan kung how we're going to grow our company. Then that's mga 2 weeks before nag-launch pa ho kami, kumuha ho kami ng ambassador, ng 2 artista para ho mag-endorse ho sa amin. So lahat ho planado na ho nung on the rise, ika nga sabihin natin. Opo. So we didn't expect na ganun ho yung mangyayari kasi lahat ho plinansya na ho namin, then all of a sudden ho yan ho yung sa pandemic. Now, ano ang given that na nagsara yung ibang mga store, ito bang pagsasara ay temporary closure or nagkaroon ng pagkakataon na ang pagkakasara ay medyo permanente lalo na dun sa ibang mga franchises? Dalawa pong nangyari, Kuya Dan. So, temporary na close ho namin yung stores, then unti-unti ho namin binubuksan yung mga iba po ho namin stores na naisarado ho namin. Then, yung mga permanently close po namin na stores, yun ho yung talaga na nakita namin na wala na ring attraction na magkaroon ng mga customers, especially in schools. Kung nasa school ho kami, then yung school ngayon nagsarado. So we will close our stores na located po doon. Now, that being the case, paano ngayon ang naging parang anong ginawa ninyo para naman masustain, matulungan one, yung inyong mga employees together with the farmers din na inyong pinagkakakunan ng kape? Number 1 po, Kuya Dan, ang ginawa po namin, we secure our employees. Until now po, yung mga salaries nila, buo, yung sa sahod nila, hindi po sila na-delay yung sa staff po namin. So, and given the fact po na we're part of micro, small, medium enterprise, ang common ho na common denominator ho ng mga MSME is napakaiksi lang ho ng PC ng mga MSME. So on average nga po, Kuya Dan, nasa 15 days nga lang daw po yung revolving capital ng MSME. So kami ho nung start of the pandemic, so we support our staff kung ano yung kailangan nila, which is hanggang ngayon naman po ganun ang ginagawa ho natin. So marami ho diniskarte ho namin kasi ang nasa isip ko ho, Kuya Dan, hindi ho yung personal ho namin na sarili, kasi kami ho kung totally we will close our business, our companies, kami ho kaya ho namin mabuhay. Meron pa kayong alternative, ika nga. We have the educational background, we have the experience. So ang first thing in mind po namin yung mga employees po namin, especially yung mga PWDs, kasi wala hong pwedeng tumanggap sa kanila, wala hong pwedeng sumalo sa kanila. That's why talagang ginapang ho namin until now, ginagapang ho namin yung mga employees namin na hindi ho kami basta-basta nagtatanggal or nagbabawas. So given that situation now, ano ang parang future? What is your parang forecast dito sa inyong ginagawa
not only from a business standpoint but also from the relational standpoint dun sa mga empleyado. Pag sinabi mong tinatawid nyo sila, anong mga efforts ito? Kasi magandang marinig din natin para magbigay ito ng inspirasyon dun sa mga dumadaan din dun sa mga pinagdadaanan ninyo. Good thing po, Kuya Dan, na ang mga team po natin is mga young po, mga millennials. So we're agile enough po na makaisip po ng mga bagong produkto, mga bagong sistema na makakatulong po sa company. So yun po, nag-launch po kami ng instant coffee, nag-launch pa kami ng popcorn, ng iba-ibang mga produkto na pwedeng makatulong ho sa mga employees ho namin. Kasi sila rin ho na kapag nagbebenta ho sila online or sa mga friends ho nila, hindi lang ho limited yung income ho nila dun sa salaries nila. So binigyan pa ho namin sila ng opportunity sa ibang bagay. Kaya magbenta ho sila ng mga ibang produkto na wala hong puhunan na kami at saka does not have to rely on the store, di ba? Yung doon sa inyong mga kiosk o mga tindahan, hindi kailangan, they can actually operate it on their own. Opo. Yung ibang nga po, Kuya Dan, mas malaki pa ho yung commission na nakukuha ng mga nagbebenta ho ng produkto as compared ho sa salary nila doon sa stores. Nako, umigi pa yung sitwasyon nila. Opo, yung iba po. Pero hindi, siyempre dahil po doon sa scheduling, saka sa dami ho nung mga araw ho na lockdown. So, naapektuhan din ho yung regular salary nila. Yeah. Now, Ron, I mean, when you hear this, ito'y nakakapataba ng puso, nakakapagpalakas ng loob, no? Lalong-lalo na kasi karamihan ang naririnig natin ngayon, lalo na pagkadating sa labor tsaka sa business, yung nawawalan ng trabaho, nagsasara yung opisina. Dito sa mga ganitong klaseng effort, ano ang values that you need to be holding on to? Ako, yun ang isa sa lagi kong pinupuntirya dito sa programa ng Ehemplo. Kasi meron kayong value na pinanghahawakan para makapagpatuloy sa ganitong klaseng direksyon. At para sa pamilya Hombre, ano ang nagiging motivation nyo? What is the value that pushes you to do this business and advocacy at the same time? Ano lang po, one word lang po, Kuya Dan, stewardship. So ang alam po namin or nasa puso po namin, we're just stewards of this business. Or kung ano ho yung meron man po kami, we're just the managers lang po dito. So lahat po ito bigay ho ng Lord sa amin. So we need to do our best to take care of this company, these things. So yun po, we're just a steward or managers here. Malaking pagkakaiba ng pananaw yun, ha? At actually hindi lang yung steward the business, I'm very sure malaki sa puso ninyo yung steward the people of the business kasi sila rin yung nagpapatuloy doon. At yung pagkilala na ang Panginoon ang nagbigay dito sa business na ito, malaking perspective change 'yon, ano? At sa inyong relasyon ni Farwa, paano ito naman nagpapatibay naman dun sa pag-steward ninyo ng business ninyo? Kasi sabi ko nga, sometimes businesses like this, lalo na sa kapanahonan ngayon, ay nagdadala ng strain sa relationship. Paano naman ito nagbubuo sa inyong relasyon? Ano po kami, Kuya Dan? So si Farwa ho kasi is Ilocana. Tapos ako ho, Bicolano. So yung values ho namin na hindi naman ho all the time na parehas ho kami. Nagkaroon lang ho talaga kami ng common denominator sa isa't isa. So we're just holding on na kami kahit ho kasi galing naman ho kami sa wala eh. So kahit ho pinaranas ho ng Lord sa amin yung sobra-sobra, then pinaranas ho ng Lord sa amin yung yung mga bagay ho na dapat naming maranasan. So looking back or given the fact na ganun po yung situation,
So wala ho kaming pwedeng i-boast or pagmalaki na kami ganito or ganyan. Pero lagi ho namin nasa puso yung pagiging steward ho namin sa business. Mm-hmm. Now, speaking of being stewards, parang magsa-sidebar lang ako ng kaunti. Kasi the fact na mayroon kayong mga PWD dun sa inyong mga stores, nagkaroon ba ng pagkakataon na nakaranas din ng diskriminasyon dun sa mga tao, sa pagtatrato sa kanila na nagpapatakbo ng mga stores ninyo? Madalas ho, Kuya Dan, na nagkakaroon ho ng discrimination yung mga employees ho namin. Hindi lamang ho sa stores kundi ho sa araw-araw ho na buhay nila, sa sa transportation o saan man po silang pupunta. So yun ho yung struggle ho sa kanila. That's why we're advocating na magkaroon ho ng equal opportunity itong mga PWDs and mga little people. So dahil sa mga stores ho, marami pa ho ito na mga nag-viral pa ho sa social media na yung mga employees ho namin dinidiscriminate ng mga customers. Pero kagaya ho ng sinasabi namin sa kanila, maging proud ho sila sa trabaho nila kasi ito'y legal na trabaho at hindi ho illegal. Kaya wala ho silang dapat ikahiya or hindi dapat manliit yung sarili nila dahil maging proud sila dahil ito'y legal na trabaho. At may dignidad yung kanilang ginagawa. Hindi sila nanlilimos, hindi sila kung saan-saan lang pumupunta. Kung hindi, sabi nga, nagbabanat ng buto, nagtutulo ng pawis para dun sa kanilang gawain. Kaya napakaganda. Opo, yun nga po, Kuya Dan, nabanggit niyo po yung dignidad. Ang ano po namin sa kanila, we're serving love in every cup. Sa mga, ayun po yung tagline po namin, serving love in every cup. Napakaganda naman. Nako, at talagang yan naman ang ating inaasahan na hindi lang dun sa every cup, kung hindi sa every work na kanilang gagawin, nandoon ang pagmamahal na binibigay niyo rin. Nako, kausap natin po si Ron Hombre. Siya po siya at ang kanyang asawang si Farwa po ang nagpasimula ng Faron Cafe. At kulang na kulang ho ang oras pagka ganitong maganda ang kwentuhan. At sa ating pagbabalik po, yung ating wrap-up, tatanungin ko po kung paano nga ba nagiging isang ehemplo ang isang Pilipino, lalong-lalo na sa kapanahonan ngayon. Sa ating pong pagbabalik dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Kayo po ay nakikinig sa programang Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at kami po ay nagtataas dito ng kagalingan ng Pilipino. At kung mayroon po kayong mga kakilalang mga kapilipino po natin na nagpapakita ng gilas, abay email nyo lang po sa amin sa dzas@info@febc.ph. Ulitin ko po yun, dzas@febc.ph, o di kaya naman po mag-text sa amin sa
0916-223-5675 o 0916-296-6620. Patuloy po natin ang ating pakikipagkwentuhan kay Ron. Ron, sa pagtatapos ng ating programa ay gusto kong marinig sa iyo sa ganitong klaseng advocacy. Ano ang dapat ngayong paghandaan kung may nakikinig sa atin na gustong magsimula ng kahit na anong business, whether it's in the coffee business or in the service industry, ano ang mga kailangan nilang paghandaan first and foremost? Number one po, Kuya Dan, yung sarili ho nila. Kasi lagi kong nasasabi sa mga pag-share ko sa mga seminars, hindi ho lahat pwedeng maging negosyante. Hindi ho lahat, marami hong nagsasabi na maging negosyante ka or what. So there are certain factors or characters na fit sa isang negosyante. Mahirap ho na papasok po tayo na hindi ho yun yung will or hindi ho yung dun talaga tayo naka-assign. Mahirap po maging negosyante. Ang akala ho ng iba, may title ka as a CEO, as a president, as a founder, or as a GM. Isang karangalan na para sa kanila. Pero ang reality ho, marami ho kayong kakaharapin na problema. Kung hindi ho matibay yung loob nyo, kung hindi ho kayo prepared for that, yun nga, magsasarado lang din yung business na gusto nating itayo. So mahalaga rin ho na tayo'y aral sa papasukan ho natin. Hindi ho pwedeng basil na lang ho tayo sa feelings natin or kung ano lang yung trending. So mainam ho na tayo'y nagre-research or mainam ho na may kurso or mga short courses na gawin muna bago ho pumasok sa isang negosyo. So hindi lang hindi lang basta feel lang, kailangan mayroon ding equipping na kailangan papasukan ang bawat isa. So yun kailangan ng tiyaga, kailangan ng pag-aaral at sabi nga nila pagka kayo nagsisimula ng business dapat din may puso. May puso dahil lalo na sa pakikipag-ugnayan sa iyong mga workers. Opo. Now, so yun po. Go ahead. Yun po, yung pagiging CEO, nga po, dapat po ang iniisip po ng isang CEO company employee only. Kasi kung ang title ho ay nasa isip po natin, nasa isip na I'm the boss. So mali ho yun, magiging mali ho yung magpalakad po natin sa negosyo natin. That's why maging company employee mindset po yung isang CEO na kung anong oras ho yung trabaho na dapat na ginagampanan or kung ano yung mga tasks or duties na ginagampanan ng isang employees. So ganun din ho dapat yung mindset ng isang CEO. Ganda yun company employee only. That's a good reminder. Now as we come to a close, yung aming pinakatanong dito sa ating palatuntunan. Ron, paano ba maging isang ehemplo sa ating kababayan sa ating panahon ngayon? Lalong-lalo na ito mayroong kahirapan dala ng pandemya. Paano maging ehemplo? Kuya Dan, lahat po tayo may mga karanasan sa past po natin. So lahat po tayo merong capabilities, meron po tayong talino, meron tayong experiences na pwede po natin gamitin. So we need to maximize po yung kung ano po yung binigay po sa ating talento ng Panginoon. So given the chance, so gamitin ho natin ng gusto at tama sa larangan or sa areas ho na nasan ho tayo. So yun po, laging lang po, tandaan ho natin, just trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Nako, on that point, malinaw na malinaw. Una,
kilalanin ng kung ano ang meron tayo, whether it's business o kung ano mang ari-arian meron tayo sa Panginoon, lahat yan. At ang dapat nating maging turing ay maging stewards, mga managers na binigay sa atin para maisaayos, lalong-lalo na pagka tao na ang binigay sa atin. Nako Ron, maraming salamat sa oras mo at paki-extend ang pasasalamat kay Farwa. Thank you rin po Kuya Dan sa mga customers ho ng Faron Cafe. Maraming salamat po. Hindi ho dahil ho sa inyo ang mga employees ho namin nagkakaroon ho ng dignidad at marangal yung trabaho ho nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Ron Ombre. God bless you. God bless din po. Kuya Dan. Nako, yan po ang ating mag-asawang ehemplo sa araw na ito. Ang mag-asawang Ronel at Farwa Ombre, founders of Faron Cafe. Ang advocacy nila na inclusivity with PWDs and out-of-school youth. Nako, ako po nagpapasalamat sa kanila, sa kanilang pagpapaunlak po sa atin. At sana po kayo rin ay may mga kakilala na ganitong mga klaseng tao at ganito rin yung kanilang mga endeavor at advocacy dahil nagpapakita po ng galing ng Panginoon sa mga taong kanyang nilikha. At nakikita po natin na ito ay kumakalat sa ating bayang Pilipinas. Kaya po kung may kakilala po kayo na ganitong klaseng kumpanya o di kaya yung mga tao, mangyari po na itawag lang po sa amin o i-text lang sa amin sa 0999-223-5675. Yan po ang smart number namin. At sa Globe naman, 0916-296-6620. Ilalagay po namin yan sa screens para madali nyo pong maisulat kung kayo naman po nanonood sa Facebook at YouTube. O di kaya naman, pwede rin po kayong mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. At kung kayo nasa Facebook, meron na po diyang comments. Ilagay nyo na lang po dyan sa comments at ipasa nyo po sa amin ang informasyon. Nako, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan at siyempre po ako ay nagpapasalamat po kay Arwel Mendoza at si Brian De La Cruz na siyang mga production assistants na nagbubuo po ng ating palatuntunan. At tulad po ng dati, ako pa rin po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, na laging nagpapaalala po sa inyo, saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.